Hala, BP Sara, militar, kinausap na? Naku po mga kababayan no, at Luistro ipapadisbar na? Oh, pwedeng madisbar agad dahil sa pinagagawa nito kay BP Sara? Naku po, yan ang ating alamin mga kababayan no? At itong 1.3 billion pesos appearance fee. Naku po mga kababayan, di umano ng mga kongresista para tuluyang ma-impeach si BP Sara mga kababayan. Naku po, ito ay ibinulgar ng Abante News Online mga kababayan no? Pambihira to. Yan din ang ating alamin mamaya mga kababayan. At eto na nga mga kababayan no? Magtatanong muna tayo sa inyo kung anong reaksyon nyo dito sa sinasabi ni Kong Abante, Bishop Abante mga kababayan. Naanyay si BP Sara ay nagkasala sa taong bayan. Ha? Pambihira mga kababayan, dinamay pa tayong mga taong bayan? Pambihira. Grabe talaga sila kung makapaghusga mga kababayan, no? Di ba kahit bishop na tong si Abante kabayan? Di ba niya tinitingnan yung kanyang sarili mismo? Pambihira. At eto na nga mga kababayan no, BP Inday nakipag-usap, nagpahayag, nagpasalamat sa mga pulis at mga militar sa kanilang patuloy na serbisyo, sakripisyo, dedikasyon at paglilingkod sa bayan. Mga kababayan. Ito ang Office of the Vice President. At syempre, kailangan ko on behalf of all the Filipinos, kailangan ko magpasalamat sa inyong lahat sa serbisyo ninyo sa bayan natin. At sa pagbabago, landing ng Office of the Vice President, umaga na ito at maraming salamat sa serbisyo ninyo sa bayan. Thank you, ma'am. Ready? Office of the Vice President. At syempre, kailangan ibang ko klase talaga itong si Madam BP Inday Kabayan. sa serbisyo ninyo sa bayan. Okay na, ulit natin yan. At sa pagbabago, landing ng Office of the Vice President, umaga na ito at maraming salamat sa serbisyo ninyo sa bayan. Thank you, ma'am. Ready? Wala na, finish na mga kababayan. Di ba? Personal na pinuntahan ni BP Inday mga kababayan, no? Yung mga men in uniform natin. Di ba? Nakita naman natin sa kanilang pagmumuka na sobrang saya nila nang pinuntahan sila mismo ni BP Inday kabayan. Di ba? At syempre, picture kaagad. At kita nyo naman mga kababayan, no? Yung ating future president ay, di ba? Napakasimple lang kabayan. Diba? Kung baga yung pormahan ng ating Madam BP ay, diba? Simple lang, rugged. Diba? Kahit saan punta, always on the go yung ating BP mga kababayan. Diba? Hindi yung kagaya ng ating Pangulo na always nakatuck-in mga kababayan. Di po ba? Diba? Eto, BP Inday Sara mga kababayan, no? Personal. Na nagpasalamat, syempre, kabayan. Diba? Taos-pusong nagpasalamat. Na kahit papano, mga kababayan, ay may mga men in uniform pa tayong matitino, kabayan. Diba? Eto yun, mga kababayan, no? Tapos sasabihin na naman ng iba dyan na itong si BP Sara ay nagpa-epal-epal. Diba? Hindi. Talagang personal at taos-pusong pasasalamat yung ginagawa niya sa ating mga men in uniform kabayan. Diba? At syempre kinausap niya. Nako po. Eto na talaga yung simula mga kababayan, no? Na itong si BP Inday ay magiging presidente na ng Pilipinas mga kababayan. Diba? Deserve ni BP Inday ito mga kababayan. Dahil grabe na yung pinagdaan niya mga kababayan, di po ba? Alam natin yan, di ba? Di ba mga kababayan? Pinukol na lahat sa kanya. Lahat.
Pero eto pa rin mga kababayan. Kita nyo oh. Mas lalong gumanda pa si VP Sara mga kababayan oh. Hindi na nga yayat oh. Di ba? Di gaya ng iba dyan. Pero ngayon ay, di ba? Di natin alam mga kababayan no, na yung ating Pangulo mga kababayan ay, di ba? Tila ba'y lumulusog na? Sobrang high na? Pambihira mga kababayan, di ba? Pero kidding aside mga kababayan, eto si VP Sara Duterte mga kababayan na kailangang suportahan natin. At syempre isama din sa ating dasal mga kababayan yung kanyang kaligtasan. Dahil tila ba'y siya lang yung natitira mga kababayan na makapagliligtas mga kababayan sa mga inosenteng tao na binibiktima na naman ulit ngayon ng mga alam nyo na mga kababayan, nasabi pa ng kapulisan nating hanay nila Remulla mga kababayan ay yung Pilipinas daw ay safe at 50% raw pong bumaba yung krimen. Di ba mga kababayan? Naniniwala ba kayo dyan? Di ba? Pambihira mga kababayan no? At yung mga nasa bundok. Di ba? Natila pa yung sinisisi yung mga militar dahil wala raw silang casualty na nangyayari mga kababayan. Samantalang yung sino ba yung estudyante sa UP mga kababayan na naging corned beef? Di ba? Obvious naman mga kababayan kung anong pinagagawa nila dyan sa bundok, di ba? Kaya ngayon mga kababayan, isa din sila sa gustong magpapataob dito kay Madam VP Sara mga kababayan. Dahil alam nila na pag itong si VP Sara yung nakaupo na, ay naku po, paniguradong hindi lang corned beef mga kababayan, no? Magiging tuyo pa sila mga kababayan. Dahil talagang uubusin yan ni VP Sara kabayan di ba? Uubusin sila. Kaya eto ngayon, kasali sila sa nang dikdik kay VP Sara para ma-impeach kabayan. Di ba? And again mga kababayan, nangangailangan po si VP Inday ng ating dasal at syempre, suporta. At eto na nga po mga kababayan, Kong Luistro, pwedeng ulanin ng disbarment complaint sa asal nito mga kababayan sa impeachment case ni VP Inday Sara Duterte. Ayon yan kay syempre Atty. Garcia mga kababayan. Ito, pakinggan natin kabayan. Ang linaw-linaw nung Duterte versus House of Representatives talaga ng talaga namang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Atty. Luistro kung abogado ba talaga yan o hindi ko maintindihan as a lawyer meron kang sworn duty, hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya, pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama maling-mali. I mean, talagang sobrang garapala, nakakasuka mukha niya talaga. Sakaling wala pa po ang desisyon ng Korte Suprema dun sa pag-question sa naging pamamaraan ng hearing o pagdinig dyan po sa Kamara at lubusan itong umusad po sa Senado, maaari bang questionin or ng impeachment court yung naging proseso dito po sa Kamara? Pwede ba nilang sitahin or pwede ba silang makadecide? Halimbawa, maliban doon sa Supreme Court, questionin din sa mismong impeachment court na saglit lang, yung pagbuo ng kaso na yan, mali-mali, attorney? Hindi nasasaklaw ng kapangyarihan ng Senado yung pakialaman nila, yung naging trabaho doon sa ibaba. Trabaho ng Defense Counsel yon. Trabaho nating mga mamamayan na questionin, nasitahin yung naging pamamaraan ng House Justice Committee
sa Kamara, sa mababang Correct. kapulungan. Ano. Correct. And actually right now meron ng petition petition for certiorari and prohibition na pinile si Attorney Torion. And I think the Supreme Court will have to make a very quick decision on that petition para hindi maging moot and academic yung issue. Because it is a very, very important issue raised by Attorney Torion and the other petitioners on the procedures adopted by the House Justice Committee. Ang linaw-linaw nung Duterte versus House of Representatives talaga lang talaga lamang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Attorney Luistro kung abogado ba talaga yan o ano. Hindi ko maintindihan as a lawyer, meron kang sworn duty. Hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya, Tama. pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama Maling-mali. I mean, Talagang maling-mali mga kababayan, no? Di ba? Kaya nararapat lang itong si Kong Luistro mga kababayan ay, di ba? Malisbar mga kababayan. Lalo na kapag itong impeachment ni BP Sara ay, ako po, madidismiss na? Absuelto? Nako! Saan kaya to magtatago si Luistro mga kababayan? Di ba? Di ba? Yan ang malaking tanong dyan. Di ba? Nakakahiya Di ba? Pag nanalo si BP Sara sa kanyang impeachment, tapos dyan sa Kamara ay grabe pa yung ginagawa nilang drama mga kababayan. Di ba? talagang sobrang garapalan, nakakasok ang mukha niya talaga. Opo. Grabe nitong si Atty. Garcia kung bumanat mga kababayan, no? Di ba? Tila may hinain din, kabayan, no? Di ba? Nice one, attorney. At needed ba bilang prosecutor na laging ulit-ulitin doon sa inaakusahan na dapat dumalo ka, dito ka magsalita kaysa sa magkaroon ka ng ibang mga programa? Kasi kahapon nasa Laguna ata ang pangalawang Pangulo. Considering nagbigay na po ng statement or panig ang pangalawang Pangulo na hindi niya kinikilala itong pagdinig dyan po sa Kamara. Marami siyang mga question kumbaga sa proceeding dyan po sa Kamara. Isa din yun mga kababayan, di ba? Di ba? Kita nyo naman pag nag-hearing mga kababayan ay, di ba, dinadivert ni Luistro na tila ba yung cameraman. Ituro mo sa upuan ni BP Sara yung camera natin para maipakita natin sa sambayan ng Pilipino na itong si BP Sara ay duwag. Di ba? Yan yung kanilang palaging inaano mga kababayan. Di ba? Na si BP Sara ayaw magpakita, di ba? Pwede naman siyang pumunta. Nakaredy na yung upuan niya. Ganyan mga kababayan, di ba? Para may pakita nila talaga mga kababayan na itong si BP Sara ay, di ba? Siyempre, di ba? Duwag si BP Sara, di umano mga kababayan. Kahit alam naman nila sa totoo lang na nasa batas na pwedeng di pumunta si BP Sara mga kababayan. Di ba? So it means nagbobobobohan lang sila mga kababayan. Di ba? Di ba mga kababayan? Tila ba yung mga ordinaryong Pilipino ay inuuto nila kabayan? Di ba? Nasa makatuwid, pwedeng hindi dumalo dyan si BP Sara. Ang bihira. Tama po yun Actually, tama yung ginawa. Naniniwala ako dun sa ginawa ng mga abogado ni Vice President nung nag-file sila ng ad cotelem pleading, without recognizing yung kanilang legitimacy ng kanilang ginagawa, nag-file siya ng pleading para lamang makakomply sa kanyang duty. Alam mo dyan sa House Justice Committee, sa hearing,
you may or may not appear. At ang tanungan lang dyan, parang sa piskalya, may allegation na ganito, ganyan-ganyan, ano masasabi mo? Yan. Pero kung nagpadala ka na ang posisyon mo, tapos na yun eh. You've done your job. May due process ka na ron. Right to be heard lang naman eh. When you're given the right to be heard, yung requirement due process is already complied with. So yun na, complied na yun. Hindi dyan ang trial. Ang trial doon sa Senado. Ang ginagawa ng House Justice Committee, sinasaklaw nila yung dapat sa Senado ginagawa, hindi dyan sa kanila. Actually, kaya nga sinasabi ko, alam ni Luis Trian eh. And they're just doing something to demolish. No? Meron silang binibuild up na scenario and that support yung kanila. Pinagagalit nila yung mga tao. Pero ang mga gagalit lang naman dyan, yung mga dati na nilang naloloko. Dahil yung mga hindi naman naniniwala sa kanila eh. Ang naniniwala na lang sa kanila, hanggang ngayon, addicted sa kanilang kasinungalingan. Yun. So, yun lang, para namang ma-justify nila na ganito, ganyan, meron silang magagamit, ano. Pero we're proceeding on a very dangerous precedent. Napakapangit ng mga kaganapan sa ating politiko. Talagang, kanina lang, I was thinking, bago mag-ring yung phone, I was thinking, we really have to amend our constitution. Kaya ko naisip yun kasi naalala ko yung Maria Cristina Pauls eh. Anyway, ibang topic yun. Opo, attorney, bilang isang prosecutor nga dito sa sa impeachment proceedings na ito, tama ba na halimbawa diyan po sa Committee on Justice, sinasabi nila merong due process, tumatalima sila sa due process na itinatakda po ng atin pong ng Korte Suprema. Pero doon pa lang sa mga paunang statement, guilty na ang tingin nila sa pangalawang Pangulo. That is correct. And actually, hindi sila tumatalima. They are violating the right of the Vice President to due process of law because they are presenting evidence na hindi naman kailangan dyan gawin. Ang dapat gumawa niyan yung prosecution eh. Tinutulungan nila yung mapakahinang complaint. Nakita nila kasi yung defect eh. Pag yan, assuming na nakarating yan sa Senado, sandali lang yan, talo yan eh. Alam mo kung bakit? Walang ultimate facts. Sabi ko nga, anong requirement ng verified impeachment? Naku po mga kababayan. Nice one dito si Atty. Garcia mga kababayan. Di ba? Kuhang-kuha niya yung tamang pagpapaliwanag mga kababayan, no? Naku po, Kong Luistro. Panigurado. Kabahan na dito mga kababayan, no? Di ba? Kasi alam niya na pag nanalo si BP Sara, naku po. Ay magtatago na siya kabayan. Impeachment complaint. Number one, kailangan meron kang allegation ng grounds. Correct. Yung 6 na nakasaad sa ating saligang batas. Yung culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, treason, and violation of public trust. Pagka meron ka noon, meron ka bang ultimate facts? Yung number 2. Yung allegation mo ba is sufficient to sustain a conviction? Kaya ba niyang mag-convict o baka ikaw naman nag-a-allege ka lang, wala ka namang basihan. Katulad ng ginawa nila, katulad ng meron sila. Yun yung pilit nilang dinudoktor para makomply nila na meron silang ultimate facts. Hindi ultimate facts conclusion of facts ang meron sila. And then number 3, meron ka bang ebidensya to substantiate your allegations? When you have all these 3, may substance ka, go ahead, ipasa mo na yan agad sa plenaryo para pag-usapan. Give everybody a copy. You know why they're dribbling this also? Hindi sila makakuha ng required number of votes because every vote has to be explained. It has to be heard. Yung bawat congressman, bakit ka bumoboto ng yes, bakit ka bumoboto ng no. Yung buong record ng proceedings, kailangan bigay mo sa kanila. Bigyan mo sila ng reasonable time na pag-aralan nila yung voluminous record ng kasong so that they can stand there in front of everybody, in front of the whole nation and say, I vote yes because or I vote no because. Yung bang ganun? Saan kang bulsa ng Diyos kukuha ng paano mo susuportahan yung mga hindi tama yung mali talaga.
Munti ka nang mapapamu. Si Atty. Garcia mga kababayan ha. Pambihira talaga mga kababayan no. Itong pinagagawa nila kay BP Inday Sara kabayan. Isa na namang abogado mga kababayan na halos mapamuna lang sa mga pinagagawa nila kabayan. At eto na nga po mga kababayan, pakinggan natin si Kaeli Saludar mga kababayan na itong 1.3 bilyong pesos bayad sa mga kongresista para lang ma-impeach ng tuluyan si BP Sara mga kababayan. Naku po, eto. Pakinggan natin. Nako, matindi ho ito mga kababayan, itong umuugong na mga balita na di umano ay meron daw pong 1.3 billion pesos na appearance fee. Nako, ay mayad ba pala? Di umano ho ito sa mga miyembro ng House Committee on Justice sa Impeachment Proceedings laban po kay Vice President Sara Duterte. Natapos na po sila, di ba? Kaya pala halos lahat po ng mga miyembro ng House Committee on Justice ay aktibo po sila na sumisipot at dumadalo sa mga pagdinig. At aktibo rin po na nagtatanong, di po ba? Pero yung mga tanong, kitang-kita nyo naman depende sa kung saan ho sila nakakiling di ba? Naku po mga kababayan no, kaya pala yung Congressman Barbers mga kababayan na grabe yung forma ay di ba napatanong bigla kahit hindi pa pwede kabayan. Tila ba'y nalilito sa kanilang script na ginagawa? Pambihira kaya pala mga kababayan no? Uhuhoy. Diba? Talagang ang tanong ho nila yung tatamaan po at malulugmok po sa putik yung kredibilidad ni VP Sara Duterte. So Tama. dito ho, ayon po ito sa Abante News Online. At yun po, 1.3 billion pesos appearance fee. So yan tingnan nyo sa Abante ho yan. Panoorin nyo, mga kababayan. Okay. 1.3 billion. So hindi ko po ito hindi ko ho ito invento. Ang pinagbasihan ko rito ay itong Abante TNT, Tama. tunay na tabloidista, Abante News Online. At ito po ay kapatid na kumpanya ng Billionaire News Channel. Ito ho mga kababayan. At ayon po ito sa sinulat ni Bernard Taguinod. Ito ho, ang sabi nga umuugo nga yung balita. 1.3 billion pesos daw yung appearance fees sa mga miyembro po ng House Committee on Justice para po sa impeachment proceedings laban kay BP Sara. At ayon po sa impormasyon nitong Abante at yung kanilang manulat na si Bernard Taguinod ay nakarating po sa kanila ang impormasyon at unang inirelease, ito ho umano ang 650 million pesos sa isang tanggapan sa basement ng Batasang Pambansa at para sa buwan daw po ng Abril at panimagong 650 million sa buwan ng Mayo. Grabe ho, tiba-tiba. Paldong-paldo ho pala yung mga kongresista mga kababayan. Talagang paldo ka, Eli. Kumbira mga kababayan, no? Naku po, kung totoo man to mga kababayan ay... Naku, paniguradong sobra pa sa paldo mga kababayan. Kaya pala mga kababayan, no, nagrabe sila kung pumutak kay BP Sara. Pambihira. So dito ho, ito ho, yung impormasyon po ito na Abate, kung totoo po ito, mga kababayan, so yung kanilang mga ginagawang desisyon at pagkilos dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso ay sa ngalan po ng kwarta. Hindi po sa ngalan ng katotohanan at kagustuhan ng kanilang mga constituents. Dapat to siyempre, di ba, yung mga ganyan dapat sa ngalan po ng katotohanan. Pero dito ho, kung ito ho totoo itong impormasyon ng Abante, sa ngalan po ng kwarta. Grabe ho. Biro mo 650 million ngayong Abril. Tapos meron daw di ayos na. Ngayon, Mayo 1 na. Meron daw ulit, idadagdag, ilalapag ho na 650 million pesos. Grabe ho ito mga kababayan, So, kaya lumilitaw ho na 1.3 billion pesos. So, sa 2 buwan po ito. Noong Abril, nagkasagsagan po ng impeachment proceedings, yung sinasabing mini trial, pero matapos po ang mga pag-question, sinabi clarificatory hearing. Yun ha. So, 1.3 billion, saan galing ho ito pera? Ako sa tingin ko, pera ho ng taong bayan ho ito. Mga kababayan, alangan na. Siyempre, Kaeli, pera natin yan. Pera ng taong bayan yan. Grabe.
Grabe kung totoo man yan mga kababayan, di ba? Eh, kung sa bagay mga kababayan, di ba? Yung ibinulgar nga ng 18 Marines Kabayan, di po ba? So di nalalayo sa katotohanan yan mga kababayan. Di ba? At yung ibinulgar ni Kong Pulong mga kababayan na yung si Sandro Marcos ay tila ba'y gumagapang na din. Baka yan yung perang ibibigay ng mga kababayan, no? Pambihira. Di umano lang naman pero ano may ano na tayo mga kababayan, di ba? Kasi grabe na yung korupsyon na pinagagawa nila eh. So meaning kabayan, itong balitang to ng News Abante Online ay naku po, hindi malayo sa katotohanan ng mangyari kabayan. Di po ba? naman yung mga mag-guide ho dyan sa kanilang sariling bulsa. At ito ho mga kababayan, unang isinalang sa komite ang impeachment complaint laban kay Duterte noong March 2, 2025 kung saan 54 congressmen ang bumoto na sufficient in substance at dalawang reklamo laban sa pangalawang pangulo. Tapos ho, noong Abril 29 ay umabot po sa 53 ang bumoto na may probable cause ang dalawang impeachment complaint laban po kay Duterte ng kinabibilangan ng issue ng confidential funds, unexplained wealth at pagbabanta sa buhay umano ng Pangulo. Bagamat hindi naman lahat ng 54 na congressman ay present sa bawat pagdinig, ay umaabot sa 7 proceedings. Kompleto naman ang mga ito kapag botohan tulad noong March 4 at April 29. So dito ho mga kababayan at halimbawa, may congressman na absent sa impeachment proceedings. Yung hearing ay okay lang ho yan dahil sa importante yung botohan. Grabe ho ito kung 650 million, 1.3 billion, i-divide mo sa kung 54 na kongresista, nako, tiba-tiba, paldong-paldo ho ito, mga kababayan. Tapos, another budget, kapag nagbotohan sa floor, meron 200 signature ang target. So, nako, ito, alam niyo naman matapos po itong sa House Committee on Justice, ang susunod ho na akbang ay ilalatag po ito sa plenary. Sa plenaryo kasi sa Lunes, Mayo 4, ay muli nang magabalik ang sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kaya dyan ho, yung buong linggo na yan ng May 4, Lunes at siguro buong linggo ay isasalang sa plenaryo. Ito hong impeachment proceedings at para kung maaproban po, at least 106 lang ho mga kababayan, ang bumoto ay okay na at pwede na ho itong i-transmit, ipadala sa Senado. Ito hong tinatawag na articles of impeachment. Ito ho so ang target 200. Naku, malaki-laking pondo na naman ho ito mga kababayan. Target umano na maisalang sa plenaryo ang committee report May 11. May 11 pero May 4 ang balik So siguro ay bibigyan ng oras pagkakataon yung House Committee on Justice para maibalangkas po yung committee report. So May 11 na po So ang kailangan lang ay 106 votes at para may akyat sa Senado. Pero ang binabanggit ito 200 votes daw po ang target na makuha ang boto kasi pag 106 mga kababayan, yung sakto lang yung parang pinaka-minimum, baka sabihin mapupulaan ako, parang pasang-awa. Parang kukunti lang, pinilit Pero kung 200 votes, mga kababayan, ay talagang masasabi natin na super majority. Ang Tama ka, Eli, no? Kaya mga kababayan, naghahanda na sila ng pambayad, di umano? Pambira talaga, no? mga bumoto dito po ng mga kongresista. Pero dito ho, mga kababayan, ay grabe ho ito. Kung totoo ito dahil sa, alam nyo ho, ay ang sa aking pagkakaalam ho mga kababayan, dapat ho ay, di ba, buboto ka sa kagustuhan mo na mapanagot. Alam ba, dito ho, sa kaso ni VP Sara Duterte, dapat ho ay talagang kung gusto mo managot o buboto ka ng pabor, hindi dahil sa kwarta. Grabe ho. Correct. Kung sa bagay, yung panahon po ni Chief Justice Corona, sa Senado, meron din mga report, yung DAP na tinatawag ho, na nabigyan, may mga umamin ho ng mga senador noon na nabigyan ho ng DAP. At yung karagdagang pondo po yun, mga kababayan, para po sa mga senador. So dito ho, at meron din ho ito, may report din, bukod sa 1.3 so 650 noong April, tapos ngayong May, 650 million. So 1.3 billion ho yan. Ito pa ho mga kababayan, mas matindi ho ito. Talagang lahat na po ito ng mga kongresista, no? Ito. Samantalang habang ang mga ordinaryong Pilipino ay siyempre talaga naghihigpit tayo ng sinturon at yung di ba? Yung kinakain ho natin hangga't maaari pipigilin natin at talagang matindi yung pag-budget. Tama, Kylie. Tapos yung inflation pa ngayon.
mas lalong lumulubo. Di ba mga kababayan? Ang bihira. Ano yan, Kylie? Ito ho, dahil sa siyempre tumataas po yung presyo ng bilihin. O ito ho, yung mga mababatas po, yung mga kongresista dyan po sa House of Representatives, ito ho ay napaulat na tinaasan po yung kanilang budget na at least hanggang sa 300,000 kada isa. At ito ay just the as the impeachment case against VP Sara Duterte. So at ayon naman po ito sa scope din ho ito ng Abante at ito po ay kapatid ng politiko, sister publication. Sabi ho, ang liderato raw po ng mababang kapulungan ng Kongreso ay inaprobahan ng pagdadagdag o increase ng kanilang monthly maintenance and other operating expenses o MOOE. Ito ho talagang kasama sa mga nakaraan ho, talagang bawat ho kongresista, maging mga senador, meron ho ganyan na tinatawag na MOOE. Yung maintenance and other operating expenses. Buwan-buwan ho yan. Parang pinaka-budget ho yan ng bawat opisina ng mga mambabatas. Ito sa House of Representatives lang ho ito, mga kababayan. So, simula ho ito ng Mayo. Yes po. At dahil dito, sa increase na ito, mga kababayan, ay yung alokasyon ay magiging 1.5 million pesos mula po sa 1.2 million. So, matindi ho ito, mga kababayan. Matindi. At Siyempre. ito, ayon po sa Kylie. report, ito ho. At samantalang yung iba raw ho ng mga lawmakers o mga kongresista, mas makakuha ng mas malaki. Kumbaga sana, mas malapit sa kusina. At mas kilala o may hatak, mas malaki. O ito, yung mga miyembro po ng Partido Federal ng Pilipinas, partido ho ito ni Pangulong Marcos Jr. At siyempre, ito ho ay ay napaulat na raw po pumipila. Pumipili raw po at nagsipilahan daw po ito at nakatanggap sila ng karagdagan 200,000 pesos kada isa. Dagdag lang ho ito, additional lang ho, mga kababayan. At dito ho sa mga Partido Federal ng Pilipinas, yung PFP ranks at yung ito, siyempre, alam naman natin kung sino nandyan. Ito po ay pinangungunahan mismo ni House Speaker Faustino Bojidy III at anak ho ni Pangulong Marcos Jr. Itong si House Majority Leader Sandro Marcos. O yun ho. So kung masusustinihan, kung magtutuloy-tuloy ho, ito hong sinasabi na karagdagan na ito yung monthly MOOE ng mga kongresista ay aabot ho ito sa tinatayang 1 billion pesos kada buwan ang papasanin po ng taong bayan hanggang sa matapos ito hong 20th Congress sa June 2028. So ito hong timing ng sinasabing pagtataas ng MOOE ay siyempre tumataas po ang kilay ng marami dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil sa itinaho ito sa talagang kasagsagan, abala po sila sa impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. So yun ho mga kababayan, 1 plus 1 lang ho naman yan sa mga hindi na natin kinakailangan mag-isip ng malalim. Kasi yung kanina, 1.3 billion pesos, 650 raw noong Abril, 650 million naman ngayong Mayo, di umano. Yan po ay exclusive report ng Abante. Tapos ay ito pa. Ito yung MOOE, yung budget po sa bawat opisina ng mga kongresista. Tinaasan po sila. Grabe ho So, pera ho ng taong bayan, mga kababayan, talagang tayo ho ay iginigisa po sa sarili nating mantika. Correct. At talagang napakatindi ho nito. Mga kababayan, ito ho, sa politiko, ayan. Ayan, So, matindi ho, Talagang ginagamitan ho ng kwarta para lang mapatalsik ito pong si BP Sara Duterte. So, yun ho. At yung mga kongresista naman na tumatanggap po nito, gahaman sa kwarta. Walang galang na ho kayo, wala akong babanggitin ng pangalan. Pero kung kayo po ay tumatanggap ng ganitong increase at mga dagdag, kasi wala namang rason bakit kayo dadagdagan. Yung mga magagawa nga ho, umihirit na madagdagan ho yung arawang sweldo. Ayun ho, kapos na kapos ho talaga yung mga pangkaraniwang mga gagawa, di ba? Siguro yung ating mga nanonood at nakikinig, di ba? Yung mga minimum wage earners. Yun na lang ho, di ba? Umihirit po sila ng taas Pero sabi ng gobyerno, walang pondo. Hindi kakayanin daw ng mga employers. Kasi di ba, yung meron hong National Wage Board di po ba? Yun ho. Pero sa gobyerno, sa mga politiko ho, kung ganun-ganun lang kadali, one click lang ho, ay agad silang pwedeng mag-increase. Dito ho. Monthly budget Talagang grabe ho. So nadagdagan sila.
O, naging 1.5 million na ho kagad ang budget nila kada buwan. Mula po sa 1.2. Nadagdagan ho sila ng 300,000. Grabe ho. Ang bihira mga kababayan. Di ba? Samantala mga kababayan, yung ibinibigay nilang ayuda ko no. Di ba? I think ano lang, ilan lang mga kababayan. Tapos, yung pumipila pa ay nako po, nakakaawang tingnan kabayan at may nasawi pa. At nakita niyo yung nag-viral mga kababayan na isang senior citizen na naipit doon sa mismong gate na may nagbibigay ng ayuda kabayan. Matatawa tayo sa kanilang pinagagawa kabayan. Pero yung pumilang senior citizen ay naku po. Ang bihira kayo. Di ba mga kababayan? Di ba kayo naawa? Tapos sila mga kababayan, grabe. Limpak-limpak na sa lapi. Kaya pala mga kababayan no, na ang dami na ngayong nasa showbiz at pumuntang politika mga kababayan. Di ba? Napansin nyo rin ba yan? Kaya pala. At yung anak ni Ate B mga kababayan na si Luis Manzano ay di ba? Tumakbo pang yung vice governor ba yun kabayan? Pero buti na lang di nanalo. Di ba? Kaya pala mga kababayan no. Pero puwera na lang sa mga dynasty dyan na talagang misyon na nilang tumulong kabayan. Di ba? Pambihira talaga. At itong impeachment na pinagagawa nila kay BP Sara mga kababayan, nakuha pa nilang magpalabas ng bilyon para lang paniguradong ma-impeach na itong si BP Sara. Pambihira naman, no? Di ba, mga kababayan? Kaya abang-abang tayo next week, kabayan, no? May 4 hanggang May 11 ba yun, mga kababayan? Maghintay tayo kung sino yung mga kongresistang pipirma na ma-impeach si BP Sara, kabayan. Hanggang dito na lang po. Anong latest po? Maraming salamat po sa iyong suporta mga kababayan. At syempre, huwag niyong kalimutan namang i-like yung ating video at share mga kababayan. At syempre, mag-subscribe na din kayo mga kababayan, no? Happy na tayo dyan kabayan. Okay, ingat kayo kabayan at syempre, magdasal tayo palagi.